si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang parcel na naglalaman ng higit sa 1,000 gramo ng kush na nagkakalaga ng 1,400,000 piso sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ang kargamento na idineklarang damit ay mula sa Thailand at nadiskubre sa tulong ng profiling, x-ray screening, canine inspection at pisikal na pagsusuri. Inaresto ang consignee at ang nakumpiskang droga ay ipinasa sa PDEA para sa kukulang kaso alinsunod sa batas laban sa ipinagbabawal na gamot at smuggling. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang isara ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa, pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang inspeksyon sa dating POGO Hub na Island Cove Hotel and Resort sa Kawit, Cavite at personal na nagpadlak nito. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Opisyal nang naisara ang dating POGO Hub sa Island Cove Hotel and Resort sa Kawit, Cavite bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tanggalin ang lahat ng POGO operations sa bansa. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, bahagi ito ng kanyang mga pangako noong naatasang maging kalihim habang pinangungunahan ang inspeksyon. Paglilinaw niya, tinupad niya ang kanyang pangako mula noong kanyang unang linggo bilang DILG Secretary noong Oktubre na personal niyang isasara ang Island Cove Hotel and Resort. Sa araw ng inspeksyon, siya mismo ang nagkabit ng Notice of Foreclosure at nagpadlock sa nasabing lugar. Kasama ni Remulla sa nasabing site inspection sina Philippine National Police o PNP Chief Police General Romil Malbil, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, Cavite Governor Atina Tolentino at mga kinatawan mula sa DOJ, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Securities and Exchange Commission at Anti-Money Laundering Council. Base sa ulat, nagsimula ang operasyon ng POGO Hub sa Island Cove noong 2019 at natapos noong Nobyembre ngayong taon, isang buwan bago ang itinakdang deadline ng Pangulo. Bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno, tiniyak ni Remulla na ang mga Filipino workers na naapektuhan ng pagsasara ay binigyan ng oportunidad sa pamamagitan ng mga job fair na inorganisa ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Trade and Industry o DTI. Ayon kay Remulla, ang pagsasara ng POGO Hub ay patunay ng dedikasyon ng administrasyon sa pagsugpo sa mga posibleng kaugnay na issue tulad ng money laundering, kriminalidad at iba pang negatibong epekto sa lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinarangalan ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng Government Innovation Award sa naganap na parangal Gawad ng Kahusayan sa komunikasyong pampubliko na inorganisa ng Presidential Communication Office nitong Lunes. Kinilala ang DICT sa kanilang pagsisikap sa pagpapalawak ng eGov app at sa serbisyo nito na nakasentro sa convenience ng mga Pilipino. Ang parangal ay pamantayan din umano ng kahusayan ng pamumuno ng kagawaran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Boss muling nagpaalalang hindi dapat gawing regalo ang mga alagang hayop. PNP nagbabala sa panganib na dala ng mga hindi otorisadong paputok. Mary Jane Veloso umapila ng clemency kay PBBM. PhilHealth inanunsyong ibababa ang contribution rate ng mga miyembro nito. BOC kinumpiska ang 1,400,000 pisong halaga ng kush sa Pasay. Ruta ng MMFF Parade of Stars inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagtalaga ang Department of Energy o DOE ng price freeze sa mga produkto ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG cylinders na 11 kilograms pababa.
sa buong probinsya ng Negros Occidental dahil sa naganap na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ang price freeze ay tatagal ng 15 araw pagkatapos ng deklarasyon ng State of Calamity. Sa kabila ng pandaigdigang hamon tulad ng pagbabago ng klima, pagbabago sa presyo ng merkado at mga issue sa loob ng bansa, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang maitaguyod ang mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang buong ulat tunghayan dito. Sa kabila ng patuloy na hinaharap ng bansa sa mga pagsubok dulot ng pagbabago ng klima at ekonomiya, nagpahayag ang mga mambabatas ng mga resolusyong na ipasa upang maresolbahan ang mga isyung ito. Kabilang rito ay tinataguyod ng 2025 General Appropriations Act ang mga pangunahing programa para sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ito ay naglalayong tugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga Pilipino habang binubuo ang pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad. Sa aspeto ng batas, nakapasa ang 27 sa 28 prioridad na panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council. Kabilang dito ang National Land Use Act na layuning tiyakin ang maayos na paggamit ng lupa sa seguridad ng pagkain. Kabilang rito ang Kamara ay nakapagpatibay ng 71 pambansa at 76 na lokal na batas mula nang magbukas ang ika-19 na Kongreso. Binigyan din nito ang patuloy na pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino. Samantala, naging aktibo rin ang pamahalaan sa pagsugpo ng korupsyon, pagsisiyasat sa confidential funds at pagtitiyak ng pananagutan ng mga opisyal sa pondo ng bayan. Habang isinusulong ng gobyerno ang mas maayos na sistema sa PhilHealth upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga miyembro nito. Anila, layunin din ng pamahalaan na makamit ang zero billing sa mga ospital para mas abot kayang serbisyong pangkalusugan. At nagpapatuloy rin ang laban kontra hoarding at kartel sa sektor ng agrikultura. Nilalayo nila ang Mega Task Force na buwagin ang mga sistemang nagmamanipula sa presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Nagpahayag rin sila na sa kabila ng mga kritisismo, ipinapakita ng administrasyon ang resulta ng kanilang mga ayuda program. Nilinaw nila na bawat pondo ay may resibo at benepisyaryo na pinatutunayan ng Commission on Audit o COA. Sa pagtatapos ng taon, binigyan din ng Kongreso ang kanilang mga tagumpay bilang katuwang ang pamahalaan sa pagpapaidam sa estado ng bansa. Sa gitna ng hamon, pinatunayan nila ang lakas ng demokrasya at nanindigan sa dedikasyon sa serbisyo publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagawara ng Best Partner Agency Award ang lungsod ng Makati sa ginanap na 51st Fire Service Recognition Day. Kinalala sa parangal na ito ang dedikasyon ng lungsod sa pagpapatupad ng mga programa na may kaugnayan sa fire safety at disaster response ng Bureau of Fire Protection o BFP. Dumalo sa kaganapan ng NCR Regional Directors kasama si Makati DRMM Officer Richie Rodriguez at BFP Officer in Charge Chief Superintendent Jesus Fernandez. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Boss muling nagpaalalang hindi dapat gawing regalo ang mga alagang hayop. PNP nagbabala sa panganib na dala ng mga hindi otorisadong paputok. Mary Jane Veloso umapila ng clemency kay PBBM. PhilHealth inanunsyong ibababa ang contribution rate ng mga miyembro nito. BOC kinumpiska ang 1,400,000 pisong halaga ng kush sa Pasay. Ruta ng MMFF Parade of Stars inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagpaalala ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa publiko na ang mga alagang hayop ay hindi dapat pinamimigay bilang regalo ngayong Pasko.
Sa Facebook post ng POS, ito ay hindi laruan at hindi dapat ginagawang regalo, lalo na kung ang tatanggap ay hindi handa na magkaroon ng pangatagang responsibilidad bilang fur parent. Dagdag ng ahensya, ang pagreregalo ng hayop ay hindi magandang ideya kahit pa ang makatatanggap ay mahilig sa hayop. Tiniyak ng Bureau of Corrections na makakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya sa pagsapit ng Pasko. Hiling naman ni Veloso sa pamahalaan, pagkalooban siya ng clemency. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Miyerkules ng umaga nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Hudyat ito ng pagtatapos ng kanyang mahigit 15 taong pakikipagsapalaran sa kulungan. Agad na dinala si Veloso sa Correctional Women's Institute Center sa Mandaluyong. Katulad ng proseso sa mga bilanggo, sasailalim muna si Veloso ng 5 araw na quarantine at medical check-up. Ayon sa kanyang naging pahayag nitong Miyerkules, may panawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang pagkalooban siya ng clemency. Matatandaang nakulong si Veloso matapos makitaan ng milyong halaga ng heroin sa kanyang maleta. Dahil dito ay nakulong siya at hinatulang bitayin, ngunit naudlot matapos mapag-alamang nilagay lamang ang droga ng kanyang mga recruiter. Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Corrections na makakapiling ni Veloso ang kanyang pamilya sa pagsapit ng Pasko. Sinisilip na din umano ng Bucor kung posibleng kwalipikado si Veloso sa Good Conduct Time Allowance base sa kanyang record sa Indonesia. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation ng NBI si Alice Guo kasama ang kanyang pamilya. Partikular na inireklamo ay ang falsification at paglabag sa anti-dummy law. Paliwanag ng NBI, ito ay dahil nag-misrepresent ang pamilyang Go bilang Pilipino sa pagbili ng lupa sa Pilipinas na kalaunay na patunayan ng ahensya na sila'y mga Chinese nationals. Kasama sa sinampang kaso ang mga magulang niyang sina Jiang Zhongguo at Lin Wenyi, pati na rin ang mga kapatid nito na sina Sheila Guo at Ximen Guo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, POS muling nagpaalalang hindi dapat gawing regalo ang mga alagang hayop. PNP nagbabala sa panganib na dala ng mga hindi otorisadong paputok. Mary Jane Veloso umapila ng clemency kay PBBM. PhilHealth inanunsyong ibababa ang contribution rate ng mga miyembro nito. BOC kinumpiska ang 1,400,000 pisong halaga ng kush sa Pasay. Ruta ng MMFF Parade of Stars inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.